Yon mga boss, re-repair tayo. Model to ng rim rod. Ayan oh, bagong bago pa. Halos wala pang kagas-gas-gas-gas. Bali, ang sabi ng nagdala dito, sumingaw daw. Nawawalan siya ng CO2. Tapos, ayan, mapapansin nyo, kinaskas nila yung mga ano dyan. Pinaghihinalaan nila, dyan daw sumingaw siguro. Pero pagkaalam ko sa Nimrod, straight yung tangke niyan eh. Pagkakaalam ko dyan, straight lang yan. Tapos, dito lang ang butas niya sa dulo, sa may transfer port. Tsaka, ito, yung sa inlet. Bali, subukan na lang natin kargahan para masigurado natin kung saan nanggagaling yung sigaw. Kaso nga lang, problema, ito, wala rin karga. Yan. Bali, kargahan muna natin itong tangke para makapag karga tayo ng CO2 dun sa baril at malaman natin kung saan talaga sumisigaw. Sige, at kakargahan ko muna ng tangke. At ito mga boss, sasalang na natin dito sa mother tank. Bali yan, kakarga natin yan, tapos lalagyan natin yelo. Bali, mag-aantay tayo mga 30 minutes bago yan mapuno. Pero siguro hindi ko na sasama sa video para hindi tayo masyadong matagalan. Ito mga boss, ihiwalay na muna natin tong pinakang barrel niya, tsaka tank, yung pinaka receiver dito sa kulata. Ito naman tatanggalin lang natin to, itong screw na to, kasi hiwalay naman tong trigger at hammer nito. Ito ay nakasama sa kulata kasi maglalagay tayo dito ng mga pula para makita natin kung saan yung tagas. Bali dito sa huli na to, tsaka dito sa dulo. Kaya mas maganda tanggalin na muna natin to. Bali yan, ikasalang natin yung hammer nya, saka natin hugutin. Yan. Bali nakahiwalay na siya. Tapos tanggalin lang muna natin tong mga sling nya para mas madali tayong makapag-check kung saan talaga yung singaw. Yan mga boss, ganyan lang ang tsura niyan. Ito lang checkin natin, dito, tsaka dito. Yan. Kasi sa pagkakaalam ko talaga wala yung butas dito. Hindi katulad ng mga bolt action na meron siyang butas sa papunta sa pinakang barrel, sa parting ganito yun. Ito yung bolt action, dito yung transfer port nya, tapos dito yung pellet pusher. Pero ito wala, nandito lang yan sa huli, tapos dito siya lumalabas sa transfer port nya dito, yan sa swing. Yan, kaya ang checkin natin dito lang sa dulo tsaka dito. Kaya mga bidol, at kukunin ko lang yung tangke at magkakarga tayo. Ayan mga boss, nakuha ko na yung tangke. Bali magkakarga na tayo. Siguraduhin lang natin na mahigpit to, yung tornilyo na to. Hindi naman kailangan ihigpitan ng mga liabi o plies, basta mahigpit sa kamay, ayos na yan. Tsaka ito, kasi pag maluwag baka tumalsik. Bali ganito lang.
Pasok lang natin to dito. Yan. Bago nga pala tayo mag-check, bali siguraduhin lang natin na walang laman yung pinakang ano, wala siyang bala. Bali silip ko na rin to, hindi ko lang maano sa camera. Silip ko na yan, wala naman siyang laman. Kaya safe na tayo magkarga ng CO2. Ayan. Lumalamig na. Tapos, sara natin yung tangke. Ayan. Parang wala naman ako naririnig na singaw. Pero, siyempre, leak test tayo. Kuha tayo ng bula. Punta tayo sa labas at doon tayo maglalagay. Doon tayo sa labas papabula at lalagyan natin ito. Ayan, mga boss, naglalagay na tayo ng bula. Parang wala namang sayaw dito sa dulo. Tapos yung mga kinaskas nila, subukan na rin natin. Parang wala naman. Ito sa huli. Parang sa tingin ko, yun dito, medyo umaangat yung bula yun. Pero mahina naman eh. Bali ang na-observe ko lang naman sa kanya, dito siya bumubula. Pero mahina naman. Ang problema pagka ganon, yung valve niya minsan dito, hindi masyadong lumapat. Pag ganon, pwede nyo anuhin siya paputokin nyo lang ng paputokin. Ano? Tapos, testingin nyo uli. Ayan, pagka wala na siyang wala na siya masyadong bumubula. Hindi na bumubula. Okay na yan. Bali siguro ganun lang. Wala naman siyang iba pang sira.
So, ganoon mga boss, ang naging diagnose natin na sira, siguro ito ay naubusan ng karga. Para kasi doon sa iba, minsan pag tinatabi nila, tinatanggal nila yung karga. Mas maganda po kung itatabi nyo ng mga maigsing panahon lang naman, mga 1 linggo, 2 linggo, ganoon. Kargahan nyo po kasi kapag yan walang karga, yung mga o-ring yan, tsaka yung mga valve seal, umaangat. Kaya pagka kinargahan nyo, nagkakaroon siya ng leak. Yun. Tsaka pagka naubusan po ng karga yung ganito, ito hindi alam to nung mga baguhan lalo yung gantong mga hammer type. Dapat bago nyo kargahan ng CO2, ikakasan nyo muna. Napapakita ko sa inyo yung kulatan nito. Mali, ayan po kasi diba, nakasalpak yan na ganyan. Kapag yan ay totally walang pressure dito na tutulak dun sa valve, tapos ito hindi nyo kinasa, itong hammer na ito, itutulak nyo yung valve na ito, papasok. Ang mangyayari doon, magkakaroon siya ng opening doon sa kanyang valve housing. Kaya ang mangyayari doon, pag kinargahan nyo ng CO2 dito yan, diretso yan ang singaw papunta roon sa dulo. Yun ang hindi alam nung iba. Kaya ang gagawin nyo dyan, kung totally walang karga, ikakasan nyo. Siguraduhin nyo lang na walang bala, ikasan nyo to. Yan. Pag kinasan nyo yan, lalayo tong hammer, makaka-atras ng gusto to. Kasi pagka walang pressure to, mahina lang yung spring nitong mas malakas yung spring nitong hammer, itutulak niya yan, kaya hindi yan sasara. Yun. Kaya kailangan ikakasan nyo to. Dali, yun lang. Tapos kapag ganun, madalas na nangyayari doon, nagkakaroon nga ng konting singaw doon sa valve. Kasi pagka masyado siyang matagal na walang karga, hindi niya na ilalapat ng gusto yung valve doon sa pinakang labi nung valve housing. Ngayon, magkakaroon nyo ng konting bula. Dito, lalabas. Kapag ganun, ang gagawin nyo, kargahan nyo lang ng maganda yung baril. Tapos, iputok nyo ng iputok. Yun lang. Hanggang sa pag iputok nyo na iputok, checkin nyo ulit dito. Yan. Kung may pampabula kayo, bula. Pero kung wala, kahit alam nyo na, yung mga traditional na ginagamit, nilalawayan lang yan dyan. Makikita nyo naman yun. Pag umaangat yung lumulobo yung bula, yun, meron pa, iputok nyo lang ng iputok. Ngayon, pagka makukuha nyo naman yun na nawala, di mas maganda. Pero kung hindi talaga, minsan kasi nagkakaroon niya ng dumi, tapos nakakalsuhan ng maliit, kailangan kalasin to. Kailangan kalasin to. Ito, tapos uhugutin nyo tong valve housing, saka yung valve. Tapos lilinisan nyo. Ngayon, kung hindi naman bumaon yung nakabara sa kanya, at hindi naman na-damage, walang problema, pwede nyo ibalik. Pero kung na-damage yung nagkaroon siya ng ukit, yung pinakang valve, kasi yung valve nito parang acetal. Yung iba parang plastic, pero yung ito sa Nimrod, parang polyurethane ang nakalagay. Malambot kasi yon. Kaya kung babaon doon, kung kaya nyong ipalis ng pinong liha, ayun, pwede nyo subukan. Pero kung hindi, mas maganda, kapalitan nyo na lang. O kaya, marunong kayo, palitan nyo na lang. Yun lang ang isira nito. Naubusan lang to ng karga. At kaya lumuwag yung
pagkakalapat o nagkaroon siya ng buwang doon sa ano. Ngayon naman wala na siyang singaw. Bali kakargahan ko lang to, tapos stock natin maghapon para sure, kasi minsan hindi rin natin 100% nakukuha sa pabula-bula lang eh. Pagka talagang pinong-pino, hindi natin makita. Yung ganito kasing klase ng airgun, lalo na yung ganito may nakakabit na scope, siyempre hindi natin pwede ilubog sa tubig yan. So maganda sana kung sa tubig talaga ilulubog. Kaya lang yung gantong klase, naka-scope. Pag tinanggal natin yan, mawawala sa zero yung scope. Tapos ito ay bakal ito. Yung mga tanso, yun, pwede yun ilubog. Pero yung ganito, mas matrabaho to kapag nilubog nyo, kasi pasok dyan sa mga butas na bakal. Pag hindi nyo nabanlawan maigi yung hindi nyo napatuyo maigi, magkukos yan ng kalawang. Kaya yung ganito, hindi ko nilulubog sa tubig. Pinakamaganda rito kung hindi naman nagmamadali, kargahan nyo, tapos kinabukasan nyo isoli. Sigurado yan, kung may singaw yan, mauubos yan sa maghapon, magdamag. Kapag kinabukasan, may hangin pa rin yan o maganda pa rin yung putok niya, ibig sabihin wala nang singaw yan. Paano, hanggang dito lang po, at hanggang sa susunod na ating videos, kita-kita na lang po tayo.